Yun guys, nasa kabundukan tayo ngayon. I-rescue natin tong Toyota Fortuner na parang pambot yung andar. Hindi na kasi nakatakbo to dahil palyado na talaga. Kanang tibil ka na by ilisa na, pero mingon siya nga di ko na mawala ang mag-grip pero nailisa na mga. Ito yung makikita natin dito sa panel gauge na nakailaw yung check engine. Tapos low power na siya. Purot-purot, murag multicab. Tapos tingnan natin dito. Giraw. Ngayon lang. Oh. Ayan, kitang-kita natin na palyado talaga yung engine. Lang niya, Karol? Parang pambot lang na napunta dito sa bundok. Hinahat lang, hinahat. Biyahe ka? Pagkat na naman niya, wala nang gansa ba eh. Nagyan na guna kasaka. Gaala hinay din yan. Pagkabot din rin, patay. Ang gagawin natin, gamitan muna natin ng bulang kristal to para may idea tayo. Kita natin yung trouble code, open circuit yung injector, pero hindi sinabi kung ano bang injector yung nag-open circuit. Ang ginawa ko muna dito ay ni-reset ko muna yung timing belt. Imong ibatan sa udo. Plus mo sa 20. Hindi. Kaya siyang kalungon. Ay ko masagun. STD ha. Naka-timer ka? Ngayon, May timer na eh. diyo nakakuha ni ba akong suwain lang. Ako ang gapos mo ko akong buhian. Mugawas ihap oh, no? O 3. I-draw ni mo 20 ka sa, di ba? Isa na to ka 20. Kailangan ka na ikaduha mo 20. 20. Pag last, pagka 15 steady. Taman sa mawala ang T. Kana wari tibil. Ito na. Wala. Arga po. Wala na. Wala na. Goodbye na tibil pa eh. Wala na tibil? Ang makina na wala na goodbye. Kaya na, injector open circuit. Agad tools. Demondar. Yun, so tinuruan natin yung kasama natin kung paano mag-reset ng timing belt. Ayaw to. Ano mo to? Dito mo mabre? Ito to? Walang yabe. Walang yabe? Ito sa pilaflor? Una nating ginawa ay tinanggal natin yung turbo intercooler para makita natin yung injector natin. Madali lang naman tong tanggalin. So napakasimple lang. Kita natin dito na medyo maraming leak to. So ayan, kitang-kita yung mga oil. Ang gagawin natin dito ngayon ay manual natin to na i-diagnose. Observe natin dito para malaman natin kung ano ba yung problema, kung anong injector ba yung pumalya dito. Ibig sabihin dahil namatay yung engine ay okay ang injector na to. So proceed tayo sa ibang injector. Kapag ganito, ibig sabihin may isang injector na hindi gumana. Dahil pag nagtanggal tayo ng isa ay magiging dalawa na yung hindi nag-function. Observe natin dito sa pang-apat na injector kung ano ba yung mangyayari. Number 4. Ibig sabihin dahil hindi siya namatay ay itong injector na to ang hindi nag-function. So injector number 4. Tingnan natin kung bakit hindi nag-function yung injector number 4. So ayan, kita natin. Naputol pala yung isang wire kaya hindi nag-function yung injector number 4 natin. Ang gagawin na lang natin dito ay i-repair natin to. Wala siya mabutang og ano, unsa nga injector. Open ba sa open ra siya? Open rin butang sa kuan. Sige, repair. Osan. Nagiging unggoy nga ako dito dahil nasa bundok rin naman tayo ay okay lang na maging unggoy tayo dito. Ang gagawin lang natin dito ay i-repair natin tong sakit na naputol. Napaka basic lang naman tong gawin kaya ayan.
Tingnan natin kung paano to ayusin ng manghuhula para magka-idea naman tayo kapag nangyari ito sa atin. Pagbutihan natin tong ayusin para yung may-ari ay magbigay siya ng unggoy sa atin. Marami kasing unggoy dito. Para naman mabigyan tayo ng tip ng may-ari. Ang tip lang natin dito ay unggoy dahil nandito tayo sa bundok. Ayan, kita natin na tinanggal ko yung terminal dito. Ito yung terminal ng bus dito sa bundok. Kapag ganitong sitwasyon na ay depende na sa inyong diskarte yan kung paano ninyo ito idudugtong. Kung may pangsulda kayo ay mas mainam na isulda ninyo ito. Pero dahil nasa bundok tayo, walang pangsulda dito. Kaya diskarte ko na lang yung ginawa ko. So hindi ko na ipinakita para hindi nyo na ako ibas. Medyo natagalan nga ako na idugtong. Umabot ako ng 5 minutes. At pagkatapos ay ibinalik na ng mga kasama natin yung intercooler ng turbo. Ito pala yung isang kasama natin ngayon. So ayan. Isa rin tong vlogger. Nagbablog din siya. So yung content niya ay about sa mga electrical. Dahil natapos na tayo ay i-observe na natin dito kung mawawala na ba yung check engine natin. Ayan. So klarong klaro na yung unggoy. Dahil nawala na yung check engine, sigurado na makapagdala tayo ng unggoy ngayon. Sobrang napakabisik lang nung ginawa natin. So hindi naman to gaanong mahirap trabahuin. Kaya kahit sino ay kaya naman to. Observe natin dito sa engine kung nawawala na ba yung sobrang nanginginig. Yung parang pambot kanina ay nagiging motorcycle na. Parang rusi na yung inandaran niya. Hindi na to kailangang irugtis pa. Yeah, Jingjing. Baka kasi kapag nagrugtis pa tayo dito ay maligaw tayo. Hindi kasi natin alam kung paano gumana yung mga traffic light dito sa bundok. Baka magkabayolisyon tayo at hulihin tayo ng mga traffic enforcer dito ng mga unggoy. Wala pa naman tayong dalang saging.